Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Magandang gabi, magandang umaga sa iba na nanonood ngayon at magandang hapon din sa iba. Ang topic po natin ay tungkol sa hypothyroidism. Tinalakay ko po kamakailan yung hyper. Ngayon, nabasa ko doon, may nagre-request, Dok, hypo naman. So ngayon, ito po'y para sa mga nag-request na yung opposite naman ng hyperthyroidism. So hypothyroidism, ano yung mga early signs and symptoms na dapat ninyong bantayan. Baka nararamdaman nyo na po ito pero pinapabayaan nyo lang. So, kailangan makinig po kayo, ha? Una, ang hyperthyroidism, mataas. Hypo, mababa. So, opposite lang ito. Ngayon, kung pag-uusapan natin kung ano yung mga test na ginagawa, halos pareho din. Yung mga blood test, doon nalalaman kasi kung hyper o hypo. Pero doon magkakatalo sa mga symptoms at kung anong klaseng gamot ang ibinibigay. Doon nagkakatalo kasi iba yung sa hyper, iba yung sa hypo, di ba? So, just a review muna sa mga first time lang na nanonood dito sa Gabay sa Kalusugan. Hello po at welcome po kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe, ha? Okay. Ang pinag-uusapan sa thyroid ay yung thyroid gland. So, yung thyroid gland ay napakaliit na hugis paru-paro or letter H na nandyan lang sa harap ng inyong leeg. Yan nakikita nyo, parang ganyan, no? Butterfly shape yan. At ang main purpose ng thyroid, bakit nandyan yan, ay para gumawa ng hormones na kumokontrol sa buong katawan natin pagdating sa paggamit ng enerhiya o metabolismo o paggana ng ating mga organ. So, maraming nagagawa yan, ha? Hindi yan nasa leeg lang at ang function sa leeg lang. Kung hindi, marami. Memory mo, may kinalaman dyan, yung lakas ng katawan mo, yung pagdumi mo, at marami pang iba. Ngayon, itong mga hormones na tinatawag na thyroid hormones, naapektuhan niya mga internal organ, kinokontrol niya lahat ng mga importanteng function ng inyong katawan, pati nga pagtibok ng puso. Kaya may mga binanggit ako doon sa hyperthyroidism, di ba? Merong mga palpitation, merong mga panginginig ng kalamnan, may mga tremors, at minsan pati yung buhok na apektuhan. So ano ngayon yung tinatawag na hypothyroidism? Doon pa lang sa salitang hypo, sinabi ko kanina, mababa. So ito pong hypothyroidism ay kilala din sa underactive thyroid. Underactive. So ibig sabihin, kinakapos naman. At ang thyroid gland ay hindi na gumagawa ng sapat na thyroid hormones na kailangan ng inyong katawan para sa normal na paggana. So, ang tanong, Dok, sino bang pwede magkaroon ng hypothyroidism? Nasa lahi ba yan? Ito po ang sagot. Mas madalas ang hypothyroidism nangyayari sa mga kababaihan. So, mas lamang ang babae dito. So, women are more likely to develop than men ng hypothyroidism. At itong hypothyroidism, mas common po ito pag nagkakaedad na ang isang tao, usually 60 and above. So may mga tinatawag na physiologic hypothyroidism na dala na nagkakaedad. So yung mga nagkakaedad minsan na nangihina, dapat pa-check yung thyroid hormones, baka mababa. Nagka-hypothyroidism, kaya pala nangihina, pati memorya na apektuhan. So, ano yung mga dapat signs and symptoms na dapat yung bantayan? Ito, children, please listen. Bakit? Kasi meron mga pasyente na after manood ng aking mga video sa anumang tinatalakay ko, dun lang sila nagkaroon ng idea o dun lang sila na parang nahikayat ko na magpatingin sa doktor. At pagdating nila sa doktor, halos daw yung mga pinapaliwanag ko, nararamdaman nila, yung mga sinasabi ng doktor nila halos pareho sa sinasabi ko, kaya naisipan nila na magpa-laboratory test. Halimbawa, sa lecture ko tungkol sa diabetes, naramdaman ko to magpa-check nga ako ng sugar. Nakita niya, dun lang for the first time, ang taas ng blood sugar. So nagpagamot, na-control natin yung mga posibleng mga komplikasyon dulot ng mataas na asukal. So ganito rin po sa thyroid. Kung mababa o mataas ang inyong thyroid hormone, dapat mabigyan na nararapat na gamot para makontrol
makontrol yung pagbagsak palalo o yung pagtaas palalo. Okay. So ano yung mga babantayin yung signs and symptoms? Ito po iisa-isahin natin. Kung kayo nakapansin na madali kang mapagod o wala ka pang ginagawa, pagod ka na. Andyan na yung bumibigat ang timbang mo pero sa tingin nyo, yung kinakain nyo, wala namang nagbago. Hindi naman dumami o masasabing pangkaraniwan lang. Napansin nyo ngayon na mas madali kang ginawin, maski na malamig ang panahon, ikaw naman ay ginaw na ginaw. Maski na mainit. O kaya regular lang yung temperatura ng kwarto, pero ikaw pagpasok mo ginaw na ginaw ka. Nag-umpisang sumakit yung mga joints, mga muscle nyo, napansin nyo nagtutuyo ang inyong balat, no? Nagiging dry ang inyong skin. Tapos ang inyong buhok nagiging dry at numinipis. Itong pag-dry ng skin naman, pwedeng menopausal. So dapat talaga masuri, di ba? Kasi kung normal ang thyroid hormone nyo, tapos ang edad nyo ay papuntang menopause, nagloloko na yung monthly period nyo, nagkakaroon din ng dryness ng skin. Napansin nyo naman, kung kayo po'y regular pa ang menstruation nyo, napansin nyo dati okay naman. 3 araw hanggang 5 araw. Ngayon, mas naging heavy ang menstruation nyo, umaabot na ng 10 araw, 15 na araw. At hindi lang yon, irregular pa ang menstruation nyo na dati namang regular. So, ibig sabihin, dating regular ang buwan ng dalaw, biglang nagloko. At may kasama pang ibang mga nabanggit ko, magpasuri po tayo. Nagkaroon ka ng infertility problems o kaya napansin nyo bumabagal ang heartbeat nyo. Baliktad sa hyper. Yung hyper, bumibilis ang heartbeat. Ito bumabagal. At may kasamang para kang malungkutin o depression na tinatawag. So kung ito po mga nabanggit ko ay napansin nyo, nangyayari sa inyo, maski na 1 o 2 dyan, walang masama. Para makasiguro, magpa-check po tayo ng thyroid hormones natin or see a doctor, siya mag-a-advise sa inyo kung ano yung mga nararapat na gawin. Malinaw po yan ha? Malinaw. Ngayon, ano ngayon po ang mga dahilan bakit nagkakaroon ng hypothyroidism ang isang tao? What are the causes? Ito po. Bagamat napakaraming dahilan kung bakit bumabagsak ang inyong thyroid hormones, ang tawag yan hypothyroidism, ang isa sa mga masasabing pangkaraniwan na dahilan ay yung tinatawag na Hashimoto's disease. Ang Hashimoto's disease ay isang uri ng autoimmune disorder. Ibig sabihin ng autoimmune disorder, yung katawan nyo may ginagawa na nagpapahina ng inyong thyroid hormone at ang tawag dyan ay Hashimoto's disease. Pangalawa ay yung thyroiditis o inflammation of the thyroid. Nagkaroon ng infeksyon sa anumang dahilan at itong pamamaga ng thyroid nyo ang naging dahilan para magkaroon kayo ng hypothyroidism. Number 3, pwedeng congenital hypothyroidism o hypothyroidism na nandyan na mula nung ikaw ay pinanganak. Pero hindi nyo naramdaman itong mga symptoms na to hanggang sa dumating na kayo ng sapat na edad. Okay? Number 4, pwedeng surgical removal o tinanggal ang inyong parte o buong thyroid. Bakit tinanggal? Dahil dati kayong may hyperthyroidism, nung tinanggal, nagkaroon naman kayo ng hypothyroidism. Number 5, radiation therapy na ginawa sa inyo dahil sa thyroid problem nyo. Palagay natin may thyroid cancer o may nodule doon o anumang dahilan, inoperahan, pwedeng dahil dun sa treatment. At some medication, may mga gamot na posible rin nagbigay ng ganyang epekto sa inyo. But usually, pag gamot ang dahilan, once na natigil na yung gamot, o kaya ang problema lang kung yung gamot na yun ay maintenance. Pero kung yung gamot na panandalian lang binigay sa inyo at tinigil nyo na yung pag-inom, unti-unti nagbabalik sa normal ang inyong thyroid hormone. But there are cases na nagloko lang yung thyroid hormone due to severe stress. Sobrang tension at mula nun nagloko-loko na. Halimbawa, nag-depress ka, namatayan ka ng mahal sa buhay, 1 linggo, 2 linggo ka nagmukmok, nakahiga ka lang, minsan nagkakaroon ng ganun epekto na bumababa rin ng thyroid hormone, pero panandalian lang. Kumbaga nagloko lang sandali. Okay. Ngayon, ano yung ginagawa ng mga doktor to diagnose kung may hypothyroidism kayo? Parang ang tanong, anong ginagawa ng doktor para malaman din kung may hyperthyroidism kayo? Ang kadalasang ginagawa, ito mga sumusunod. Medical history.
Sa medical history, tatanungin ka ng mga doktor ng mga symptoms na binanggit ko. Yan ba'y nararamdaman mo? Yan ba'y na-experience mo? Ano ba yung buhok mo? Nagda-dry? Naminipis ba? O yung mga ganyan. Ikaw ba ay nangihina? Yung mga binanggit ko kanina, tinatanong yan ng doktor. Kaya dapat, during medical consultation or medical history taking, dapat sinasabi nyo lahat ng nararamdaman nyo. Ang iba sa inyo, pag ini-interview, ay, ang dami naman tanong, basta masakit ulo ko. Eh, hindi pwedeng ganon. Dapat lahat. So, pag tinanong ka, kumusta po yung panunaw nyo? Nakakadumi ba kayo regular? May kinalaman po yun, ha? Lahat yan may kinalaman. Ngayon, after that, maaari mag-perform ang doktor ng physical examination kung saan kakapain po yung thyroid ninyo, tapos sasabihin ng doktor, lulon. Di ba? Para makita lang kung namamaga o lumalaki. Number 3, mag-a-advise ang doktor ng mga blood test to confirm. Ito yung mga T3, T4, TSH na sa pamamagitan ng blood test, malalaman kung mataas o mababa ang inyong thyroid hormone. At pwede rin po yung mga imaging test, mga MRI, CT scan, para makita po yung actual size ng thyroid nyo. Okay. Ngayon, ang tanong, nalaman na ng doktor meron kang hypothyroidism. Okay. Mababa kailangan natin pataasin. So, anong gagawin dyan? Mga nagtatanong, Dok, may mga herbal pa na pwedeng inumin? Meron naman, pero hindi po yan para tumaas ang inyong thyroid hormone. Maaring may mga herbs na, medyo kalmado ka lang kung ikaw ay mininervyos, medyo mag-vitamin C para lumakas. Pero hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon ay ito. Kung nalaman na mababa po talaga ang thyroid hormones nyo at meron kayong hypothyroidism, syempre ang solusyon ay magbigay sa inyo ng hormone o yung tinatawag na hormonal replacement. So, replacing your hormone o pinupunuan yung pagkukulang ng hormone nyo. At ang number 1, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, ang ginagamit pa rin ay yung tinatawag na levothyroxine. So, ito po yung standard na gamot na binibigay para mapunuan yung pagkukulang ng paggawa ng inyong thyroid gland dito sa hormone na tinatawag na thyroxine. So, yan yun. Identical po yan mismong synthetic thyroid hormone na yan doon sa mismong healthy thyroid hormone na ginagawa ng inyong thyroid gland. Yan. So, napakasimple po yung paliwanag, di ba? Straight to the point. Walang kanta yan sa mga nagsasabi na, sayang oras, kanta-kanta ka. Yan na, straight to the point po yan. So, ang advice ko, kung naramdaman nyo lahat ng mga symptoms na banggit ko, pumunta na sa inyong doktor. Ano ang doktor na pinupuntahan? Usually, kung gusto nyo specialista dyan, ang tawag endocrinologist. Meron pong endocrinologist specializing in thyroid disorder. Pwede naman po internal medicine para lang masuri at mabigyan kayo ng mga payo. Okay? So, sa mga nagustuhan po yung aking lecture, please, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. At i-thumbs up nyo po itong video kung nagustuhan nyo. Please, share sa iba kung ano man mga natutunan nyo rito. At huwag kalimutan din ang Heart GSK. Ilagay nyo lang po dyan sa baba sa ating comment section. As a sign of your love and support dito sa aking channel. At parang motivating factor ko yan pag nakikita ko maraming Heart GSK. Okay? So ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!